Makita kung sino pero maraming pangyayari noong 2010 na binantayan at inusisa ko ang hindi matutuldukan sa pagtatapos ng taon. Mahigit isang buwan pa lang sa palasyo ang bagong Pangulo. Meron ng isang malaking pagsubok sa kakayahan niyang mamuno sa gitna ng krisis. Puro ang matinding pagsasakripisyo. Lunes, Agosto 23. Ordinaryong araw. Puno ang mga kalsada sa tourist belt na Maynila. Ito ang Ground Zero. Dito sa labas ng gate ng Plaza Moriones, bago pumasok sa Fort Bonifacio, pinara ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza ang tourist bus ng Hong Tai Travel Agency. Lula ng bus ang 25 pasahero na kinabibilangan ng 21 foreigners. Ang pagkakasuspinde sa serbisyo ni Mendoza ang tinutulong ugat ng kasong ito. PNP. Pakawalan nila yung kapatid ko, kundi magbabaril ako dito ng isa. Na nauwi sa mabilis at marahas na katapusan ng insidente. putok na. Ayun, nagpaputok. Bumuo ng komite ang Malacanang na nag-imbestiga sa nangyari. Sa sinumiting report ng komite, inirekomenda nito na kasuhan ang 12 tao. Kasama si DILG Undersecretary Rico Puno at Manila Mayor Alfredo Lim. At 3 television network dahil sa naging papel nila sa krisis na humantong sa pagkamatay ng 8 turista. Nangyari noong 2010 na binantayan at inusisa ko ang hindi matutuldukan sa pagtatapos ng taon. Kung saan nangyari ang massacre ng 58 tao noong November 23, 2009. Isang taon na noon ang nakalilipas, pero sa bayan ng mga Ampatuan, takot pa rin ang naghahari. Sunod kong dinayo ang bayan ng Buluan na may 1 oras ang layo mula sa Sharif Agwak. Dito ang luklukan ng kapangyarihan ng kasalukuyang gobernador. Ang namatayan ng asawa at mga kapatid, si Esmael Toto Mangudadatu. Sa Buluan unang dinala ang mga bangkay galing sa hukay ng mga pinatay. Dito, nag-cruise ang landas ng mga kamag-anak ng mga biktima. Anak, asawa, kapatid. 2 sa babaeng kapatid ng mayor ng Buluan, si Freddy Mangudadatu, ang napaslang sa massacre. Si asawa ni Mayor na si Bong Reblando ng Manila Bulletin, isa sa mga tinumba sa Maguindanao. Yung hirap at tapang at pagod at sakit ng loob, lalo na pag naiiwan yung mga anak ko dito. Sari-saring emosyon ang dumadating sa akin. Emosyon na nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng, sa tingin ko, pag-asa namin. Sa bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat, isang anak naman ang nangungulila sa ama. Nasa maling lugar at panahon si Anthony Redao. Isa siyang empleyado ng gobyerno na napagkamalan daw nakasama sa convoy ng mga Mangudadatu. Mansyon ni Manny Pacquiao sa General Santos City, nakatira si Nancy de la Cruz at ang naulila niyang 5 apo. Ang anak ni Nancy, si Gina de la Cruz, na correspondent ng pahayagang saksi, ang dating bumubuhay sa pamilya. Mabait naman siya. Paglinggo, lahat kami nagpunta kami sa simbahan. Dalay namin mga apo ko. Hindi ko akalaing mamatay siya. Nahihirap kami talaga. Yung nalaman namin na kasali siya sa
Pumayag na si Judge Jocelyn Solis Reyes na dinggin ang kaso ng Maguindanao Massacre ng 2 beses, 1 linggo, ngayong bagong taon. Si Solis Reyes ang punong husgado ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 221, kung saan didinigin ang 57 counts ng murder laban sa mga kasapi ng angkan na Ampatuan at mga taga-suporta nila. Naging maugong din noong 2010 ang pagbenta ng karneng galing sa hayop na namatay sa sakit. Mas kilala sa pangalang Botya. Sa 2010, ilang beses nakasamsam ng Botya ang Quezon City Health Office sa Balintawak Market. Sinasabing dito ang sentro ng bentahan ng mga delikadong karne. 1,200 na kilo ng Botya ang nasamsam ng mga otoridad sa Balintawak Market noong September 21. Noong namang October 13, panibagong 700 kilos ng hot meat ang nakumpiska sa nasabing palengke. Ayon kay Attorney Jane Bacayo, Executive Director ng NMIS, kumpiyansa ang mga tindero na madali silang makakalabas sa kulungan sakaling mahuli silang nagbebenta ng Botya. Sa batas kasi natin, sa Meat Inspection Code of the Philippines, dito ay ang penalty dito ay confiscation. At saka doon naman sa Consumer Act of the Philippines, ang penalty dito ay fine at saka imprisonment. Kaya lamang, ang penalty na fine natin ay napakababa, 1,000 to 10,000. Ayon sa NMIS, 6 na probinsya sa Luzon ang pinagmumulan ng karamihan ng Botya sa bansa. Kaya naman konsyensya lang daw ang magiging kalaban ng tindera ng Botya sa ganitong bentahan. Dati, kumukuha ko sa Balintawak, mahango ako tapos nilalako ko. Dahil kasi sa hirap ng sarili ko, namumuhay ako mag-isa. Siyempre, kailangan ko mabuhay mag-isa. Hindi ko naman inisip na masama pala ng gagawa kong pagka napaninda ko na eh. Nakakasama pala sa ng tao na Botya pala yung napapaninda ko. Hindi ko alam na ganun ang nabibili ko. Aminado si Carmen na kahit siya, naranasang tikman ang sariling paninda. Biglang sumasakit ang tiyan ko, sikmura ako, tsaka para kang masusuka. Lagi akong nagtatae. Para bang sumasama ang pakiramdam ko lagi. Hindi mo makukuha, malalatakan ka. Didighay ka, para kang masusuka. Ganun ang maramdaman ng kinakain mo pag kinakain mo Botya. Bagong taon, bagong administrasyon, lumang bolahan. Sa Luzon pa lang, umaabot na di umano ang bilang ng mga tumataya sa 4 na milyon araw-araw. Umaabot sa tumataginting na 75 milyong piso kada araw at 27 bilyong piso kada buwan. Pero ang 40 bilyon dito, tinatayang napupunta sa bulsa ng mga buwaya sa ating gobyerno taon-taon. Pero dahil pera-pera lang ang usapan, ang mga nasusuhulan, nagkakainggitan. Si General Restituto Mosqueda, ang dating pinuno ng Police Security and Protection Group ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang tinuturo ni Sandra na protektor ng huweteng sa Albay. Iba yung para kay Mikey Arroyo, iba yung kay Iggy Arroyo. Na binibigyan niya ang magtiyo ng 500,000 a month. Pero ang kanyang paglantad, malalaking banta ang katumbas. Simula po ng August 4. 5 taon pagkatapos siyang humarap sa Senado, hanggang ngayon, wala pa ring naparusahan sa nangyari. December. DILG plus PNP equals wedding. Ba't hanggang ngayon lumalaban ka pa rin, knowing na napakatindi ng kalaban ninyo? Nagagawin nila ang lahat para hindi kayo paniwalaan ng tao, sisirain yung kredibilidad ninyo, at pati buhay ninyo. Wala. We've been pushed to the wall already, Paulo, that we have to fight. Maybe in a years to come or in a generation to come, itong maliit namin na boses ay maging ng darating na henerasyon na para lang maging mabago ang ating bayan. Sa loob ng 8 buwan ng Under Special Investigation,
Hindi lamang ang magagandang ratings na naibigay ninyo sa amin ang bunga ng aming pagsisikap para makapaghatid sa inyo ng mga kwentong makabuluhan at dekalidad. Pinagkalooban din ang usin ng ilang mga parangal at pagkilala mula sa mga kasamahan namin sa industriya. Para manalo bilang Best Documentary Program sa kabila ng mga pagsubok naming hinarap, ay patunay lamang na kami nasa tamang direksyon sa aming paglalakbay. At dyan po nagwawakas ang aming mga kwento para sa 2010. Samahan nyo kami muli sa aming pag-usisa sa pagpasok ng bagong taon na mga kwentong desperasyon, inspirasyon at dedikasyon sa inyong Under Special Investigation. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Paolo Medjones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat. Thank you.